Sige po, let's close our eyes and bow our heads. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Shikatarayaba, Sandarayaba, Katarayaba. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for this day, Panginoon. For this new day, Panginoon, na binigyan mo po kami ng lakas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na patuloy mo pong ipinapahiram sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na lahat po ng pangangailangan namin ay kayo po ang nagpo-provide, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin upang kami po ay upang magawa po namin ang mga bagay na pinapagawa niyo po sa amin at magampanan po namin ang aming mga tungkulin. Thank you po, Panginoon, dahil binigay mo po kami ng oportunidad, Panginoon, upang makapag-attend dito sa morning prayer, Panginoon. Thank you rin po, Panginoon, dahil binigyan niyo po ng pribilehiyo upang muli po ako makapag-lead dito sa morning prayer, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, na kayo po yung mangunguna sa amin sa umagang ito, Panginoon. Wala pong ibang may tataas kundi ang pangalan mo po, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ng glory mapupunta sa iyo, Panginoon. Wala pong mapupunta sa amin. Ni katiting na glory, Panginoon, wala pong mapupunta sa amin, kundi sa inyo lamang po lahat, Panginoon. Wala nga po kaming kayang gawin, Panginoon, kung wala ka nga po sa aming buhay. Hindi nga po namin magagawa ang mga bagay-bagay na nagagawa namin ngayon, kundi po dahil sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming mga pamilya, Panginoon, na patuloy pong nandyan para sa amin. Suportahan kami sa aming mga ginagawa. Salamat din po dahil binigyan mo po kami ng pamilya na masaya, Panginoon. Salamat po dahil patuloy niyo po pinoprotektahan yung pamilya po namin at di po kayo nagsasawa na kami po ay gabayan. Salamat po, Panginoon, sa buhay din po ng aming mga cell leader, Panginoon. Maraming salamat din po. Dahil kung wala po sila, Panginoon, at wala po ang kagabayan niyo, Panginoon, wala po kami kung nasan po kami ngayon. Naniniwala po kami na lahat po na cell leader po namin, ipagpapalain niyo pa po sila na higit sa kanilang inaasahan, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Nawa patuloy po silang magamit, Panginoon. Hindi po sila manghina. Patuloy po silang magpaapoy, Panginoon, upang mas madami pa po sila mga souls, mga members, Panginoon. In the future, Panginoon, mas marami pa po sila ma-invite, Panginoon. Mabuo po nila yung 12 nila, Panginoon. Hindi lang po ang mga leaders po namin, kundi kami rin pong mga members nila na makakatulong din po sa kanila, Panginoon, upang mabuo ang kanilang 12, Panginoon. At makakapagbuo din po kami ng 12 namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga sa buhay po ng aming mga pastor, Panginoon, na patuloy na nandyan upang kami po'y gabayan, Panginoon, sa lahat po rin ng ginagawa namin. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang mga kapatid po namin ito ay masari-sarili pong prayer, Panginoon. At naniniwala po kami na kayo po ang tutugod sa mga ito. At pinapanalangin din po namin ang aming mga kapatid. Request of Ate Zandra Policarpio for Jaja Policarpio na hindi na siya mag-independent sa gamot. Request of Micah Salak for her mother Vilma Salak from diabetes na maging normal na po ang blood, sugar, at maalis ang complication sa kanyang paa. Request of Tristan Lumanog for Marivig Lumanog sa mata niya at maalis ang pamamaga sa kanyang paa. Request of Lizelle Dayag for his father Mario Bulaon from arthritis. Request of JC Balyeta for Juanito Balyeta na gumaling ang pananakit sa kanyang paa. Request of Kaharmanda for his mother Janet Bukad na mawala ng pananakit ng kanyang goiter at paa. For Jane Turlan na maganda na ang resulta ng kanyang test para hindi na mag-chemo at good health kay Lola Zenaida Soriano and Lolo Josefino Simbilio. Request of Patrick Peraria for his father Norger Peraria na lubos na kagalingan. Request of Jen Malyari, prayer for Santa Suarez na mawala ng GERD at anxiety niya. Praying na hindi na siya makakaramdam ng pain sa katawan. Praying for healing of Nards Malyari from immunities. Request of Rexy
Jane Lucio for his husband Riz Lucio, spiritual awakening and revival, and ilayo siya sa mga temptasyon sa kanyang paligid at mag-focus na siya sa kanyang pamilya. And restoration of the family and especially our relation as husband and wife. Prayer for Nilo and Urmatan family, healing, restoration, and family relationship, and spiritual awakening. Prayer request of Pastora Karina for Sarah Miklat for good health and quick recovery, for Sabina Sarmiento and Benito Suba for good health conditions. Prayer request of Ayla Reyes for the healing of Anton Inigo Esalap from thyroglosal duct cyst, healing for cancer patients. Prayer request of Ate Jewel Tayag for Janine Balmores Alarcon. Prayer request of Adel J. Lapus for Salina Arganyosa. Prayer request of Tita Eliza Panlilio for Teresita Collis and from stage 3 breast cancer. Prayer request of Jamaica Malyari for her mother Rebecca Malyari na mawala na yung tumor sa bladder nito at maging successful ang mga chemotherapy sessions. Prayer request for Presitalin Sibayan from ectopic pregnancy. Prayer request of Jen Conanan for Ate Rica Silvestre at Ate Divina Pacantra for a healthy pregnancy. Request of J. Malyari for healthy pregnancy of Roxanne May Dercia Malyari. Bel Pineda na matuloy na maibenta ang Sands Farm. Thank you Lord sa mga nag-take ng board exam at sa pagpasa po nila. We also claim the victory para sa mga susunod na magti-take ng board exam. Prayer for CRC churches, land and building for CRC Santa Ana, Santa Maria, CRC Pandakaki, CRC Pandan, and CRC Main. True and committed disciple and multiplication for all CRC churches. Praying for our country na malayo po sa malakas na lindol at bagyo, and praying na hindi po may pasa ang Soji bill. And we bless and pray for Israel. Yes Lord, naniniwala po kami lahat po ng prayer request po ng mga aming kapatid, Panginoon, na idinalangin po namin ngayong umaga, Panginoon. Naniniwala po kami na kayo nga po yung magpapagaling sa kanila, sa mga sakit po nila, sa cancer, Panginoon, kung ano man po yung mga sakit na ipinapanalangin po nila, naniniwala po kami na hindi na po sila magiging dependent sa gamot, kundi sa iyo lang po sila magiging dependent, Panginoon. Naniniwala po kami na pagagalingin mo po sila nang hindi po nila napapansin, Panginoon. Naniniwala rin po kami, Panginoon, na magiging tulay po ang sakit na yan upang mas lalo pa po sila mas mapalapit sa iyo, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na wala po sa mga anak mo na binigo mo, Panginoon, sa tuwing sila po ay humihingi sila sa iyo, Panginoon. Naniniwala po kami na sa umagang ito kayo po ang kikilos sa amin. At ito po ang aming samdalahin, Panginoon. Gabayan niyo po kami. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Good morning po ulit sa ating lahat, no? So, welcome po sa ating live stream, sa ating morning prayer. So, may share lang po ako sa inyo na maikli lamang po na sharing. And since yung dahil po yung team natin ay ngayong month is Walk in Obedience, nais ko lamang pong i-share sa inyo itong aking nabasa na word. Nagaling po sa book of John chapter 14 verse 15. Sabi po dito, sabay-sabay po natin basahin. If you love me, you will obey what I command. Amen. So, mababasa po natin dito, no, na kapag sinunod po daw natin si Lord. Amen. Ibig sabihin, mahal po daw natin siya. Amen. Kasi sabi po dito, if you love me, you will obey what I command. Amen po. So, malinaw po nating mababasa dito na sinasabi ng Panginoon na kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang utos. Amen po. And amen, napakadali lang po ng gusto din ni Lord. Amen. Gusto lang ni Lord na gawin natin, walang iba kundi sundin ang kanyang utos. Amen. At syempre, kapag mahal natin isang tao, syempre, like for example, kapag mahal natin yung isang tao, kailangan sundin natin yung gusto niya, di ba? Ibigay natin yung gusto niya. Amen. Lalo na kay Lord, kailangan ibigay natin kung ano yung gusto ni Lord, which is yung sundin natin yung inuutos niya sa atin. No? Isa ring paraan yun upang mapakita natin kay Lord na talagang mahal natin siya, yung pagsunod natin sa Kanya. Amen po.
Hindi lang po dyan sa verse na yan natin makikita kung gaano kahalaga ang pagsunod kay Lord. Dito rin po, makikita rin po natin siya dito sa, ito po, sinasabi po dito sa John chapter 14 verse 21, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. Amen? Amen po, no? Makikita po natin dito halos pare-parehas lang po sila. Pero bakit po inulit-ulit yan? Para patuloy po tayong ma-remind. Amen po. Kung gaano po kahalaga ang pagsunod kay Lord. Amen. Kasi sa pagsunod po natin kay Lord, mga kapatid, amen, may ipapakita po natin kung gaano po natin siya kamahal. Amen po. So dito ba makikita natin na talagang may ipapakita natin na mahal natin si Lord sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya. Amen. Dahil ang pagsunod po, ipagpapakita po yan ng pagmamahal. Amen po. 'Di ba? Ganun po tayo sa mga magulang natin, 'di ba? Sinusunod natin sila. And sinusunod natin sila dahil mahal natin sila. Amen. Kailangan lalo na kay Lord. Lalo natin sundin si Lord dahil mahal natin si Lord. Amen. Type mo nga dyan kung mahal mo si Lord. I love you, Lord. Yeah. So, yun po, no? Hindi naman po siguro tayo papayag na yung magulang lang natin sinusunod natin. Amen. Kailangan sinusunod din natin yung inuutos ni Lord. Amen. Kasi magulang natin, pangalawa lang sila dapat sa mataas sa buhay natin. Amen. Dapat una po lagi si Lord. Kaya mas una po natin sundin. Tapat nating sundin yung utos ni Lord. Amen po. Share ko lang din po sa inyo to. Yung na-takeaways ko po kay Pastora, sabi po dito. Yung pagsunod po, no? What is obedience in the Bible? Sabi po dito, hearing to the word of God and acting on it. Amen po. So, dun po, nakuha ko po na kailangan kapag narinig mo kung ano yung inutos sa'yo, kailangan gawin mo. Amen? Hindi yung narinig mo yung inutos sa isang tenga mo tapos ilalabas mo sa kabila. Amen? Hindi po pala ganun. Kailangan kapag narinig mo dito, takpan mo, ikulong mo para mag-ano sa utak mo tapos gawin mo. I-act mo. Gawin mo, kapatid. Amen? Gawin natin. Amen? Dahil kapag nilabas mo, pinasok mo sa isang tenga mo, nilabas mo sa kabilang tenga, mawawala. Walang sense yung pakikinig mo dun sa inuutos sa'yo. Amen? Kasi di mo na magagawa, hindi mo inak. Kaya mas maganda po talaga yung sinabi po ni Pastora na hearing the word of God and acting on it. Amen? Yun po yun no? Hearing the word of God and acting on it. Amen? Mas maganda po na pagsamahin po yun kapag narinig natin yung word at gawin natin yung word. Yung utos ni Lord. Amen po. So, isa pa po. Dito po sa John chapter 14 verse 23, sabi po dito, Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. Amen. Kung ano ang itinuturo ng Panginoon, amen, nararapat natin itong sundin. Dahil sa pagsunod natin, may kalakip na katagumpayan. Amen. May kalakip na katagumpayan tayo makakamit doon. Sino po naniniwala na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi nakakapagod, kundi ito ay nakaka-bless. Amen? Sige nga, comment mo dyan. Kung talagang nabibless ka kapag sumusunod ka kay Lord, comment mo dyan, I am blessed. I am blessed. Comment mo dyan. Sige kapatid, comment mo. So, no? Patapos na po yung sharing natin, mabilis lang po to. And, as I conclude, no? Sa mga, inuutos po sa atin ni Lord, kailangan po, lahat sundin po natin yun. Kasi, kapag di po natin sinunod yun, yung consequence po na maaari nating maranasan is baka mas mahirap. Amen. Kaya mas maganda po kung susundin po natin yung utos ng Panginoon. Amen po. Dahil kapag sinunod po natin ang utos ng Panginoon, yung consequence na matatanggap po natin is magandang consequence, hindi bad na consequence. Amen? Like for example pa na, magbibigay rin po ako ng sa inyo, na example mamaya. Pero mga kapatid, bukod sa pagsunod natin sa Panginoon,
may isa pa po siyang inuutos sa atin. Kundi yung kailangan sundin natin ang ating mga magulang. Amen po. At kapag sinunod natin ang ating mga magulang, natutuwa sila. Siyempre, sino ba naman yung magulang na kapag sinunod siya ng anak niya, magagalit pa? Wala, di ba? So, matutuwa sila. How much more kung makikita pa ni Lord na tayo mga anak niya ay sinusunod natin ang ating mga magulang. Amen po. Kasi mababasa po natin yan dito sa Colossians chapter 3 verse 20. Sabi po dito, "Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." Amen? Pleases the Lord. Amen po. Hindi lang po pala matutuwa si Lord kapag sinunod natin ang ating mga magulang. Amen? Kundi mapiplease pa po natin siya. Amen po. Sino po ba dito na ayaw niyang ma-please si Lord? Sige, comment mo kung ayaw mo ma-please si Lord. Comment mo dyan, ayaw ko. O, di ba ayaw mo? Ay, hindi. Di ba gusto mo ma-please si Lord? O. So, ano yung gagawin natin? Sundin natin ang ating mga magulang. Sundin natin yung utos ng Panginoon. Gawin natin kung ano yung pinapagawa ni Lord. Amen po. Dahil po, kapag mas hindi po nakakapagod sumunod kay Lord. Nakaka-bless po yan. Bakit po? Kasi kapag alam mong kapag alam mong sinusunod mo yung will ni Lord, yung utos ni Lord, alam mong kasama mo siya, gagabayan ka niya. Amen? Hindi, nakakasigurado tayo na nasa atin na yung victory. Amen? Hindi yung kapag yung gusto lang natin yung sinunod natin, yung will lang natin yung sinunod natin. Hindi pa tayo sigurado. Amen? Kasi tao lang tayo. Hindi natin kayang i-manipulate yung lahat ng bagay. Amen? Pero kay Lord guys, may kasiguraduhan po. Kaya, mas maganda po na sumunod tayo sa Kanya. Amen? Kaya ngayon kapatid, sa huli ko po pagsasalita, ito po, piliin natin na sumunod kaysa tumalikod. Amen po. Yun po. Yun lang po yung may share ko sa inyo ngayon. Ngayong morning prayer. Sana po may natutunan po tayo kahit maikli lang po yung sharing po natin. Sana po yung mga dati po nating hindi pagsunod na ugali, no? Sana po mabago na po natin. Na kailangan mas sundin po natin ang ating mga magulang. Of course, ang Panginoon. Amen po. So, yan po. Sana po na-bless po lahat sa share po natin na word. And sana po may natutunan po tayo. And sige po, before po tayo mag-end, let's close our eyes and bow our heads. Yes, Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Kahit saglit lamang po kami nagkasama-sama sa umagang ito, Panginoon. Pinapanalangin po namin na kami po ay may natutunan, Panginoon. Ma-remind po kami palagi, Panginoon, kahit paulit-ulit po kami na nire-remind na palagi sumunod sa iyo. Nawa hindi po kami magsawa, Panginoon. Dahil kapag nagsawa po kami, Panginoon, wala pong mangyayari sa amin. Yan, pinagpipray po namin na lumambot po ang puso ng aming mga kapatid. Lumambot po ang aming mga puso. Patuloy po kami na lumakad kasama ka, Panginoon. Patuloy ka nga po namin sundin, Panginoon. Maging palasunod po kami kung ano man po yung mga inuutos mo sa amin. Hindi ka po namin mabigo, Panginoon. Kung ano man po lahat na pinapagawa mo sa amin. Gabayin niyo po kami, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, naniniwala po kami na ang mga kapatid ko po, Panginoon, lahat po kami na nandito sa morning prayer ay pagpapalain niyo po na siksik-liglig ito maapaw. Naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po yung patuloy na magbibigay ng lakas sa amin. Knowledge, wisdom, Panginoon, upang magawa po namin at maunawaan po namin kung ano pong kahalagahan ng pagsunod sa iyo, Panginoon. Dahil mahal ka nga po namin, Panginoon, susundin ka po namin sa lahat po ng inuutos. Pagpalain mo po kami, Panginoon, kung aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun lang po sa umagang ito. God bless po. Shalom.